Cash management is a process of planning, controlling, monitoring the cash inflow and outflow of the business. Importante ni kay makatabang ni siya nga naagoy igong kwarta para sa mga bayronon, like sa sweldo o sa mga supplier. Bisan pa profitable ang business, kung walay proper cash management, pwede gihapon malugi tungod sa kakulangon sa kwarta. For example, kung ang sari-sari store daghan og halin pero permi walay kwarta para mag-restock, poor cash management na. Pero kung pareha sa Jollibee Food Corporation, naa sila'y sistema nga nagmonitong sa cash taga-branch, maong smooth ang ilang operation. Naay tulo ka rason nganong magpabilin og cash ang negosyo. First is transaction motive para sa adlaw-adlaw nga bayronon. For example, ang restaurant kinahanglan og cash matag adlaw para sa ingredients ug sweldo sa staff. Ug ikaduha, precautionary motive para sa emergency o kalit nga gasto. For example, ang manufacturing company magtabi og kwarta just in case madaot ang makina o kinahanglan i-repair dayon. Number 3 is speculative motive para makatake advantage ang business opportunities. For example, ang negosyo magpabilin og kwarta aron ready kung naay discount sa supplier o investment nga makadugang sa kita. Ang tumong sa cash management mao ang number 1 is masiguro ang nga naay saktong cash flow para sa operation. Number 2, dili magpabilin og idle cash kung walay gamit. Number 3, mapadako ang profit o liquidity pinaagi sa wise investment sa sobrang kwarta. For example, kung ang company mag-set og 500,000 para sa daily operation o i-invest ang sobrang kwarta sa short-term deposit, that's a smart cash management. Kung okay kaayo ang cash management, mas lig-on ang liquidity kay naay igong kwarta para sa bayronon, ug mas profitable kay makalikay sa utang ug interes. For example, kung dali sila mangolekta sa customer ug modili gamay sa pagbayad sa supplier, naagapon sila cash on hand ug dili na mangutang. Mao na ang maayo nga liquidity and profitability. First is cash budget. Forecast the future nga cash inflow ug outflow. Number 2 is cash flow statement. Actual report sa paglihok sa kwarta sa operation, investing o financing. Number 3 is float management. Pag-manage sa delay sa pagbayad o pagdawat sa kwarta. For example, ang hotel magbuhat og cash budget para kabalo sila og pila ilang magamit sa lean season kung gamay ang turista. Cash forecasting means pagtagna o pag-estimate sa future nga paglihok sa kwarta sa negosyo. Pila ang mosulod o pila ang mogawas. Importante kini kay makatabang ni siya sa management nga makapangandam-daan ug naabay kakulangon sa sobra nga cash sa umaabot. For example, kung sa forecast makita nga muhinay ang sales next month, makabuhat dayon ang manager og desisyon sama sa pag-cut sa gastos o pag-delayed sa non-urgent purchases. Pero kung makita kung sobra ang cash, pwede nila i-invest ang sobra aron modugang sa kita. So, cash forecasting helps a company decide when to borrow and when to invest. Kung kinahanglan mangutang, mas maayo nga sayutan. Kay makakuha sila lower nga interest rate o kung naay sobra sa kwarta, mas maayo pud nga invest siya wisely kaysa magpabilin siya nga idle sa bangko. Another advantage is that forecasting improves predictive accuracy. Meaning, kabalo ang company kung unsay possible nga mahitabo sa future cash flows. Tungod ana, makalikay sila sa cash shortage, overdrafts o dili planado nga utang nga makasave og dako sa cost sa negosyo. In short, cash forecasting is like a financial roadmap. It guides business leaders to make smarter, timely, and
effective decision. Ang optimal cash balance mao ang tama nga kantidad sa kwarta nga kinahanglan sa negosyo. Dili siya sobra o dili pud siya kulang. Ang goal ani kay makabot ang balance sa duha ka risk. First, kung kulang ang cash, ug ikaduha, kung sobra ra pud ang cash, kung walay gamit. Kung kulang ang cash, risk nga dili mabayaran ang mga obligation, like sa sweldo, supplier, o bills. Og mapugos pud ang company nga mangutang sa taas nga interest rate. Pero kung sobra ra pud ang kwarta, sayang kay mahimo ra siyang idle funds. Dili siya magamit og dili pud mo earn og income. Maunang kinahanglan i-analyze ang company kung pila gyud ang sakto nga level sa cash para sa ilang operations. Ginagamit nila ang forecasting o historical data, tan-awon nila og pila kasagaran ang gastos kada adlaw o kada bulan og pila ang ginakolekta nga cash gikan ana. Gikan ana, makabuhat sila og minimum or maximum cash limits. Sa finance, naay mga models nga gamit. Sama sa Baumol model or Myler-Orr model. Ang Baumol model parehas sa pag-manage sa inventory. Gina-compute og pila ka beses kinahanglan mag-withdraw or mag-transfer sa bank aron ang Myler-Orr model maupod na siya ang mag-set og upper limit, lower limit ug target balance. Kung mulapas ang cash sa upper limit, i-invest. Kung maabot sa lower limit, mag-withdraw or mangutang. For example, kung ang isa ka retail store kasagaran gagasto og 200,000 kada semana, pwede na nila iset og 200,000 ang cash balance. O mula pa sa 400,000, i-invest nila ang sobra nga kwarta sa short-term investment. So, in short, determining the optimal cash balance means knowing how much cash is enough. Enough to recover needs, pero dili sayang nga magpabilin lang sa vault. Through forecasting, analysis, and models, the company keep its cash productive, safe, and balanced. Ang isa ka importante nga part sa cash management kay unsaon pagpaspas sa cash inflows o pagkontrol sa cash outflows. Kini nga strategy makatabang ni siya nga dili ma-short sa cash ang company ug ma-maintain ang healthy cash flows. So number 1, accelerate cash inflows. So paspasa ang pagsulod sa kwarta sa negosyo. So pwede nimo buhaton pinaagi sa pag-send og invoice sayo pas sa transaction aron sayo pod ang bayad sa customer. So in short, advance ka mag-send og invoice sa imong customer. So number 2 is pag-shorten sa collection period. Kung sa una 60 days ang due date, mahimo na lang 30 days na lang. Then paghatag og discount kung magbayad ang customer sa sayo pa nga panahon. For example, kung ang supplier mag-offer og 5% discount kung magbayad within 10 days, daghang customer ang ganahan ana. Og mas paspas mosulod ang kwarta sa company. Then number 2 is control cash outflows. Dapat pod nga maayo ang control sa paggawas sa kwarta, dili kinahanglan nga mo-delay og bayad hangtod sa makadaot sa relasyon sa supplier. Pero dapat pod nga ma-manage pod ang timing. So ang pwede nimo buhaton pag-schedule og payment aron dili magdungan tanan ang mga bayronon nimo. Pag-negotiate og better terms sa suppliers sama sa pagbayad after 30 o 45 days. Pag-delay sa non-urgent payments og pwede pa hulaton. Or example, og na kay supplier og pwede ra ka mobayad after 2 weeks, gamit ang extra time aron masulod pa ang sales sa ug magamit pa ang cash
sa mas urgent pa nga gastos. So number 3, use working capital management. So ang working capital management nagpasabot nga maayo ang pagdumala sa account receivables, inventories ug payables. Kung maayo ang pag-manage ana, mo shorten ang cash conversion cycle. Meaning, mas dali mabawi ang kwarta gikan sa sales ug mas pas-pas magamit balik sa negosyo ang imong kwarta. So, for example, ang grocery store magpabilin lang og limited stocks sa shelves para dili kaayo dako ang investment sa inventory ug pas-pas ang balik nila sa cash. Ang surplus cash mao ang sobra nga kwarta nga walay immediate nga gamit sa negosyo, dili para sa sweldo, bills o daily operations. Pero instead nga ipa-ideal lang siya sa bangko nga gamay ra kayog interest, ang negosyo dapat i-invest na lang nila ilang sobra nga kwarta aron nakikita. So, number 1 is short-term and low-risk investment. Usually, ang mga negosyo ga-invest gud siya sa short-term investment kay gusto nila nga ang kwarta accessible anytime. Ang mga common option kay time deposits, pwede ra ma-withdraw after certain days, safe ug naay gamay nga interest. Next is treasury bills. Government-issued investment, very secure, and short-term lang siya. The next is money market instrument. Short-term financial products nga naay higher return kaysa ordinary savings. For example, kung ang usa ka company naay sobra nga 1 million nga dili magamit within for the next 3 months, pwede nila i-invest sa time deposits aron makita og interest kaysa magpabilin lang siya sa vault or regular account. So number 2, focus on liquidity and safety. So importante nga liquid gyapon ang investment. Meaning madali ra nga makuha kung kinahanglan sa emergency or operations. Dapat pod safe pod ang placement. Mas pilion ang security over high risk. Kay kung mag-invest sila og sa taas og risk nga investment, basin pod mawala ra ang capital or mo-fail ang market o mo-fail ang market. For example, ang SM Market Corporation o uban pang big companies, i-park lang nilang ilang temporary surplus cash sa money market funds nga dali ra ma-redeem pero secured. The number 3 is maintaining balance between earnings and accessibility. So, ang pinaka-goal ani, mao ang balance. Gusto sa negosyo nga, mudugang gamay ang kita sa ilahang cash, pero dili maglisod og access kung kinahanglan. So, ang priority kay liquidity o safety, dili ang taas nga profit. Ang internal control measures mao ang mga policies o procedures nga gibuhat sa negosyo aron maprotektahan ang kwarta ug malikayan ang fraud. Importante kaayo ni kay labi na sa mga small businesses kay kung walay control dali ra mawala o magamit ang kwarta sa dili sakto. So, number 1 is separation of duties. Ang una nga measures kay separation of duties, meaning lahi-lahi nga tao ang mag-handle sa pagdawat sa kwarta, pagbayad o pag-record. Dili pwede nga isa lang katawo ang magbuhat tanan kay sayon ra kayo magamit ang kwarta sa personal nga interest. For example, sa isa ka opisina, ang cashier maoy mag-receive sa kwarta, ang accountant maoy mag-record, ug ang manager maoy mag-approve sa payment. So, ana nga pamaagi na ay check and balance. The number 2 is regular reconciliation audit. Kinahanglan nga regular cash reconciliation of audits kay pag-compare sa records, sa cash on hand ug sa bank statement aron masiguro nga pareho ang figures. Ang audit pod makatabang sa pag-detect sa errors o mga anomalies sa records. For example, kung kada bulan ang mag-audit ang company ug makit-an nga naay discrepancy sa kwarta, dali ra nila matrace o ma-solve ang before malala ang problem.
Then number 3 is strict documentation. Kinahanglan complete and clear ang documentation nga tanan cash transaction dapat na ay official receipt, vouchers, or payments records. Kini makahelp sa transparency o pagpugong sa paglimbong. For example, bisan pag petty cash lang, dapat na gihapoy vouchers o signature sa nag-approve. Aron klaro ang legitimacy sa transaction. Then number 4 is monitoring oversight. Lastly, kinahanglan constant monitoring sa cash flows o strict oversight sa approvals of access. Dapat limitado lang ang tao nga makasulod o maka-access sa cash. O sa tanan nga bayro nun kailangan na ay pananghid sa owner or authorized personnel. I will share to you a real-world example of effective cash management using the case of Jollibee Foods Corporation. Jollibee is one of the most successful Filipino companies, known for its fast food chains nga naay 1,000 nga brands diri sa Pilipinas o sa abroad. Tungod kay daghan kaayo sila og outlets og daily transaction, ang challenge nila mao ang unsaon pag-manage sa kwarta or cash efficiently. Every day, Jollibee needs cash para sa sweldo sa employees o sa suppliers o para sa daily operations. Pero dili pod maayo nga sobra kaayo ang cash nga walay gamit. Kay sayang ang opportunities nga maka-gain o maka-earn og interest. Mao nga ilang goal is mabalance ang liquidity o profitability. Meaning, naa sila'y cash kung kinahanglan. Pero, dili sayang ang sobra. Isa sa ilang main strategy, mao ang cash forecasting o budgeting. Sa simple nga pagkaingon, ilang gina-forecast o gina-estimate og pila ang cash ang mosulod o mugawas sa umaabot nga panahon. For example, pila ang sales revenue karon nga bulan o pila ang kinahanglan igasto para sa supplies, rent, o expansions. Kani nga pamaagi, maka-avoid sila og mga utang o makaplano sila og sakto. Sunod, ila pong gina-practice ang working capital management. Meaning, ilang gina-manage og tarong ang receivables, payables, og inventories. Dili sila anong bayad sa suppliers, pero gina-ensure nila ug naa sila gapoy enough cash on hands. Ang goal ani kay mapadali ang cash conversion cycle or unsa kapaspas mabalik ang kwarta nga gikan sa sales. Kung naa sila'y surplus cash, sobra nga kwarta nga dili pa magamit dayon, dili nila pasagdan. Ilang ginabutang sa short-term, low-risk investment sama sa time deposits o money market instrument. Safe siya, pero makagihin gyapon sila og gamay nga interest, pwede ra ma-withdraw anytime kung kinahanglan. Based sa ilang 2021 financial report, Jollibee had 24.6 billion in cash and cash equivalent. Dako kaayo nga kantidad nga nagpakita nga ligo ng ilang cash position. Tungod ani, nakasurvive sila sa panahon sa pandemic. Nakabayad gihapon sila sa ilang mga obligations, naka-reopen sa og mga another stores, nakapadayon sa expansions abroad. So unsa man ang atong matun-an si Jollibee? First, planuhon og monitor ang cash flow. Forecasting helps para dili ma-short o kwarta. Ikaduha, manage working capital efficiently. Make sure nga ang kwarta naga-circulate og tarong. Then number 3, invest surplus cash wisely. Dapat safe og liquid og dili risky. And lastly, ang effective cash management dili lang about keeping money, pero kung unsaon nila paggamit ana nga cash para magpadayon
ug tubo ang negosyo. In conclusion, Jollibee is a perfect example of a company na maayo sa pagdumala sa kwarta. Through forecasting, budgeting, and smart investing, they prove that strong cash management leads to a stability and growth. Once again, this is Laika Jane Bahaw.